Photography. Construction. Nitong Toy Screen. Architects. Dream. Reality. So, what's up? Nagbabalik naman tayo sa ating YouTube channel. So, for today's video, episode 7 na tayo at ang ating topic for today's video is supplier. So, ang dami nating mga comment na nare-receive sa ating mga previous episode. At yung mga comment nila is, saan ba makakakuha ng mga supplier? Magsisimula po kami ng aming hardware business. Saan po ang mare-recommend nyo na pinakamalapit na supplier? So, ganun yung mga tanong sa ating previous episode. So, sa tip number 1, dahil kami ay nasa construction na, so huwag na nating patagalin to. So, magsimula na tayo sa ating tip number 1. So, sa ating tip number 1, so dahil nga kami nasa construction business na kami, ang una naming ginawa is maghanap ng lahat ng presyo ng lahat ng hardware within sa area namin. So, ang gagawin mo talaga muna niyan is babalansihin mo lahat ng hardware sa area mo. Kung sino yung pinakamura na nagbebenta sa kanila. So, yun yung pagsisimulan ng ating tip number 1. So, kapag nalaman mo na kung sino yung pinakamura, ang next mo naman is nang gagawin is hanapin mo naman ngayon yung susunod na radius nung yung area. Magtatanong-tanong ka ngayon kung saan ba sila mas nakakamura pa hardware, kasi meron talaga nun merong isang hardware or dalawang hardware na pinakamura pa doon sa may pinaka-radius ng lugar nyo. Siguro mga 30 minutes away from your magiging location, makakahanap ka pa niyan yung pinakabagsakan talaga ng materyales. So, yun yung tatargetin mo. Then, mapupunta na tayo sa tip number 2. Okay, next. So, nandito na ngayon tayo sa ating tip number 2. So, sa ating tip number 2, dahil nga nalaman mo na, nakanvas mo na yung lahat ng prices sa hardware na kalapit mo, I mean, yung mga magiging kakompetensya mo, kailangan talaga malaman mo yung prices nun. And then, nakanvas mo na rin yung magiging supplier mo, I mean, yung hardware na bagsakan near sa area mo. So, kapag nag-start ka na at nakabili ka na ng items na need mo para sa iyong panimula, pwede ka nang mag-markup nun, pwede mo nang tapatan yung prices ng mga magiging kakompetensya mo. Okay, so dahil nakabukas na yung tindahan mo at nakakuha ka na ng mga items, so dito na mapupunta yung tip number 2 natin. So dahil na kakabukas mo lang, hindi pa kompleto talaga yung mga items mo yan Maraming supplier talaga na hindi mo mahahanap sa location mo. So, ang gagawin mo, pumunta ka sa social media. So, ang technique namin, naghahanap ako ng mga suppliers sa Facebook. Napakadami niyan. Daming mag-aalok sa'yo talaga niyan. So, i-search mo lang construction group. Mag-join ka lang doon sa mga yon, then mag-post ka ng mga item na kailangan mo at maraming magko-comment dyan, maraming mag-aalok sa'yo. Sabihin mo lang din kung saan yung area mo. So yun, magandang tip yun para sa mga nagsisimula ng hardware business. So kami, ang nangyari sa amin, yung 100,000 na for fast moving, nakahanap ako niyan sa Facebook ng wholesaler. Around Cavite yata sila. Kung wala kang idea, sila ay magpo-provide sa'yo ng items. Magbibigay sila ng list ng quotation. Then, i-check mo muna yan. From there, kompleto yun. Quantity, amount. So, doon pa lang magkakaroon ka na ng guide mo sa pagsisimula ng business mo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating tip number 3. So, sa ating tip number 3. Itong tip number 3 natin nakuha ko to sa aking uncle na businessman din. Kasi nung nagsisimula kami, hindi rin namin alam kung saan kami kukuha ng mga supplier namin. So, ito dahil meron ka nang kinukuhanan within your area na bagsakan. Tsetsempuhan mo lang to. Talagang matsetsempuhan mo lang siya kasi hindi ka naman talaga araw-araw na magpupunta dun sa may hardware na yun para kumuha ng item. Pag natsempuhan mo na merong nagdi-deliver sa kanila, pwede kang magtanong para malaman mo kung saan
yung location nila at baka pwede ka magbaka sakali na makakuha ng item nila. So, yun, yung tip namin na yun, hindi siya 100% na makakakuha ka talaga doon. Magkakaroon ka lang ng idea, kasi yung mga hardware, yung malalaking hardware, nabibigyan kasi sila ng discount na malaki, lalo na kapag bultuhan. So, yun yung ating tip number 3. Dadako na tayo sa ating tip number 4. Okay, sa ating tip number 4, ito na yung pinakamadali. So, sa ating tip number 4, dahil naka-open ka na nga, yung supplier na mismo yung kusang mag-aalok sa store mo. So, sa ating tip number 4, hindi ka na mahihirapan dyan kasi sila na talaga yung kusang lalapit sa'yo. So, sa amin, meron kaming ilan lang na ahente talaga na kinukuhanan. Dahil yung prices talaga nila nakukuha yung gusto namin. Tsaka mabait silang kausap. Yun yung number 1 na kailangan hanapin mo doon sa mga ahente. Yung mabait kausap. Tsaka iba-iba yan. Halimbawa sa semento, meron 2 brand or 3 brand lang na ahente yung makukuhanan mo within your area. So, yun lang yung choice mo talaga. And then sa pintura, ganun din. Iba-iba na lang yan sa mga fast-moving item. Nasa diskarte mo na yan kung paano mo magagawa yan. And then, nandito na tayo sa ating last tip. Tip number 5. Yes! Okay, sa ating tip number 5, ito yung pinakamadali sa lahat. So, sa ating tip number 5, mag-search ka sa Shopee. Okay, sa tip number 5 sa Shopee. So, mag-search ka dyan. Marami talagang items dyan. Dahil nasa Shopee, yung mga wholesaler from Manila. Nandun yung mga bagsakan. So, hindi ka na mag-atubiling pumunta pa ng Manila para kumuha ng items dahil nasa Shopee na yon. So, again, hindi lahat ng item, yung ibang item lang talaga yung makukuha mo sa Shopee. Gaya ng mga hardwares, mga fast-moving, nandun yan sa Shopee. Ngayon, balansihin mo na lang lahat ng mga prices nila dahil magkakaiba yan. So, pero meron talagang store na bagsakan. Gaya ng mga kinukuhanan namin. And then, sa shipping naman, ang gawin mo, kung gusto mo makatipid, gawin mo ng 15 or 30 ng kalendaryo. Kasi merong mga free shipping yan. So, makaka-discount ka pa. So, again, nandun na yon sa 5 tips na nabigay ko sa inyo yung kung paano kami kumuha ng mga supplier namin. So kung meron man akong nakaligtaan, comment na lang kayo guys. And kung meron pa kayong mga topic na gusto nating pag-usapan dito sa ating YouTube channel, free to comment lang sa ating comment section. And then yun lang, magtulungan tayo sa ating hardware business. Salamat sa inyo. Bye-bye.